everyone. Welcome back to our Sunday highlights, wherein we give you the core message of Pastor Hill's preach in a short and quick manner. This is Sister Mary, and right now with me is Brother Lance, our brother in Christ, who will answer 3 questions for us. So, Brother Lance, are you ready? Amen. Amen. Praise the Lord. And say hi muna to our viewers. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Blessed day for everyone, especially those na nanonood sa atin, no? So for our first question, sa panahon ngayon na madalas conditional ang pagmamahal, may kapalit, may kondisyon, may limit, paano mo nare-realize na God's love never fails kahit kapag feeling mo iniwan ka na ng lahat? Totoo po. Sa panahon natin ngayon, kumaga, para makuha natin yung mga bagay na like love, hindi pa na bagay, basta yung love, then para pahalaga nila tayo, kailangan kumaga para sa kanila, dapat useful natin. Dapat may pera ka, dapat napapakinabangan ka, then dapat na ibibigay mo yung mga bagay na gusto nila, kahit ikaw sa sarili mo, alam mo wala ka nang ibibigay. Then madalas yun nakukuha natin sa mga kaibigan natin, sa partner natin. Then minsan mas dun yung sa pamilya pa natin mismo. Pero kahit ganun nga, sabi nga, sigat diba? Kasi kung paano natin i-please yung ibang tao para lang makuha yung love, then respect nila. Ikaw, kay God, wala ka pang ginagawa. Mahal ka na niya, pinapahalagaan ka na niya. Then sabi niya kasi sa Hebrews 13:5 na I will never leave you nor forsake you, na kahit sabihin man natin na iniwan na tayo ng lahat, sabihin man natin na parang binaliwala na tayo ng lahat, si God nandyan pa rin. Palagi pa rin niya tayong nire-remind na na lagi lang siya nandyan, na palagi niya pinaparanas sa atin yung love niya. Then minsan gumagamit siya ng mga signs, then ganoon na rin sa mga panaginip natin, then lalo na yung minsan gumagamit siya ng mga bagong tao or bago natin makikilala tao para maparamdam sa atin yung love niya. Kasabi nga kasi si God, is selfless. Then, kasi isipin nyo si God na Diyos, hari ng mga hari, namatay para sa atin. Sa ating mga tao, sa atin na makasalanan lang din. Doon mo nasabi na si God, pag nagmahal talaga siya is, He endures all. Parang itinitris niya lahat para sa atin. Then doon ko rin nasabi na yung pagmamahal ni Lord is hindi nagkakamali. Amen. Praise the Lord. God's love never fails and it endures everything talaga. No? Like every pain, every fear, every doubt. Kapag nagmahal ng Panginoon natin, tulad nga na sinabi ni Brother Lance, He gave all, even His life for us. Which is, I believe, hindi kayang gawin ng lahat ng tao or maaari na parents mo, pwede mag-sacrifice na yun, no? But what God did is not just sacrifice His life, but He endured yung ikaw dapat yung makakaranas ng pambubuli, pananakit ng iba, being crucified on the cross even though He does not deserve it, just because He loves you. And from that pa lang, God's love never fails talaga. It endures everything. So thank you so much for that, Brother Lance. So, for our next question, kapag nasaktan ka ng paulit-ulit ng kaibigan, pamilya o partner, madaling maniwalang lahat ng pagmamahal nasisira. Paano mo pinanghahawakan na God's love never fails kahit sa gitna ng heartbreak? Sa akin po, pinanghahawakan ko yun sa kaparaan. Patuloy na naniniwala at nagtitiwala kasi sabi niya nga sa Matthew 11 verse 28, kayo magsilapit sa akin, kayong mga napapagod, at kayong may bigat na dinadala, at akin kayo bibigyan ng kapahingahan. Kumbaga sa bawat pagod at bigat na nararamdaman natin, na gawa natin mismo, gawa ng mga taong malapit sa atin na nandiyan palagi si God na go-over sa atin ng comfort para iparamdam sa atin na na mahal tayo, na mahalaga tayo para sa Kanya, na sa kabila man ng mga pagkakulang at pagkakamali natin sa Kanya, mas pinipili pa rin niya na na bigyan tayo ng love kaysa i-judge. Yung love po.
Praise the Lord. Totoo nga naman, Brother Lance. And sometimes, siguro what we can add to that is yung heartbreak is actually a blessings in disguise. Because minsan, it's a redirection from the Lord. No? Let's say, for example, you are on a wrong relationship. No? Mas pipiliin ni Lord na masaktan ka temporarily rather than mas magkaroon ka ng mas marami or mas mabigat na damage, no? And that heartbreak will lead you to the person that the God intended you to be with, no, in this lifetime. And even sa ating career, may kurso ka na hindi mo talaga nakuha pero ito yung plano mo. Sometimes it's again a redirection because greater is He that is in you, no? Laging ang plano ni Lord ay mas maganda. Sa tingin lang natin, mas okay yung plano natin. But sometimes, but we have to realize that it is actually God's plan, always, that should prevail in our lives. So that our pattern will be in a good disposition, if I may say. We will have a good path in life. Sabi nga niya, di ba, sa isa sa promise niya, kapag respect mo yung parents mo, like that, you will live a good and long life. Something like that, no? So, we have to trust the Lord when it comes to those heartbreaks, to those pain, to those fear, doubts, because again, that will lead you to a better place. So, thank you so much for that, Brother Lance. So, for our third question, minsan, kahit anong galing mo, parang kulang pa rin. Pero, paano mo naaalala na God's love never fails, na sapat ka at mahal ka, kahit sa mga panahong feeling mo, hindi ka enough? Yun po, sa perspective po talaga ng tao, mahirap po talaga ma-reach yung pamantayan nila para masabing worthy ka. Pero, sabi nga, si God talaga iba kasi, yun nga, sabi ko kanina, wala ka pang ginagawa, worthy ka na, mahalaga ka na sa kanya, and mahal ka na niya. Kasi, ang gusto lang naman ni God is, ibigay natin yung buong pusong pagmamahal natin sa kanya. Pagpurihan natin siya, yun lamang. Hindi natin siya kailangan bigyan ng mga mundong bagay na, kailangan pa natin paghirapan para lang makuha yung respeto sa atin ng mga tao. Pero kay God, buong puso lang, na mahalin lang natin siya. Dumalangin tayo para kausapin siya tungkol sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Yun yung gusto niya. Yun yung gusto niya na kausapin natin talaga siya. Then, doon sa pag-kausap natin sa kanya, bibigay niya sa atin yung love na hindi kayang tumbasan, na hindi kayang pantayan ng kahit anong love na kayang ibigay ng tao. Kasi si God na kahit sa anong klaseng pagkukulang man yung natin, hindi man talaga natin siya, hindi rin natin ma-reach yung pamantayan din niya. Kahit gano'n, hindi niya tayo judge, hindi niya tayo mamatahin tulad ng ibang tao, hindi mas lalo niya tayong lalapitan para iparamdam sa atin yung love niya, then para mas matuon natin yung attention natin sa kanya. Kasi para kay God, hindi mo kailangan paghirapan yung mga bagay na yun para na sa tulad sa tao, kasi kay God, siya mismo magbibigay sa iyo ng attention kasi nga, para sa kanya, mahal ka niya and ikay sapat na para sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Mahal at sapat. What a very beautiful affirmation, words of affirmation, no? Si Lord naman talaga, di ba sabi na, come as you are. You don't have to be a manager. You don't have to be a title holder, a Miss Universe, if I may, no? You don't have to be someone na nasa like highest rank ng mundong ito, because the standard of the world is very different when it comes to the standard of God, no? Kasi si God, ang standard niya is perfect. While standard of people, very imperfect. That's why it is very, very hard for us to reach the standard of men. But it's also harder to reach the standard of God. Kaya nga ang grace ng Lord natin at napakabuti niya, because He knows that we cannot reach those standards. Yung law, yung 10 commandments lang hindi natin na perfect. Ika nga, no? He took the cross, siya mismo ang bumaba para i-save tayo, no? He laid down His own life for us, and that is really comforting, no? Kahit na minsan,
this is based on my personal experience, no? Whenever I go through something, sabi ko, Lord, I just need something. Lord, reveal to me something because I want to feel your love. Minsan mag-open ako ng books and lagi ko ma-open yung Philippians. So, Ephesians, no? Ephesians 3:20 na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi mo inaasahan beyond your imagination. Isn't it a comforting word already na itong bagay na to, kala mo di mo kayang gawin, pero sa tulong ng Panginoon, kayang-kaya. And that's how He shows His love, you know. Na sa panahon na feeling mo walang makakaintindi sa'yo, sa panahon na hindi mo na kaya, He will remind you of His great love. Kaya mga kapatid, no, I hope talaga na mapanood niyo po yung full video. Nasa baba lang po yung ating page. So that you will be able to understand deeply how much the Lord, it's actually indescribable yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. And before we end this Sunday highlights, any advice for our viewers, Brother Lance? Yun. Advice ko lang po na ginagamit ko rin sa sarili ko. Ano man yung sabihin sa atin na ibang tao, ano man yung mabintingin nila sa atin, palagi lang natin sabihin sa sarili na ayos lang. Kasi hanggat alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawa, lalo na sa paninginigan, yun yung mas pagtuunan natin yung ng pansin kasi nga inano ko rin sa sarili ko na ngayon, bubuhay ako para sa Diyos, hindi na para sa tao. Mas gagawin ko na kung ano yung mga bagay na ikakawala-wala ni God. Hindi ako perfectong tao, hindi porket na nandito ako, nagsasabi ng ganito is banal na ako. Sinasabi ko to as advice nga na kahit ano man yung harapin natin, ano man yung masabi ng ibang tao sa atin, hanggat alam natin, ginagawa natin yung kaparaanan na para sa Diyos, ayos lang. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for that, Brother Lance. And siguro, something that we can add to that. Kasi, I have actually a devotion earlier. It comes from Philippians 3:7-10, no? Na sinasabi doon na it's okay, sabi ni St. Paul sa mga taga-Filipos, na it's okay for me to lose everything, yung accolades, achievements in life, any material things na sa tingin niya noon ay importante. But he think of it as rubbish things na basura na nga Hindi niya na ipinalagan, makilala lang niya ng lubusan si Jesus Christ. And he really wanted, he had that desire to know Him more, to know Him deeper, and to have a rooted relationship with Christ. No? In which I actually reflect on that because as a Christian, all of us, should have a deep-rooted relationship with Christ. And talagang araw-araw natin siyang kakausapin, regardless kung nasaan man tayong lugar. Because that's how we can experience Him moment by moment in our lives if we are talking to Him, just like a friend. Paano mo mararamdaman ang presensya ng friend mo kung hindi ka naman nakikipag-usap and whatnot, right? So, that's something that we should really learn how to live, know how to enable ourselves to really dig into who Jesus Christ is, into our love. And therefore, kapag nakilala natin siya, pag mas naniig pa yung pagkakakilala natin sa Diyos, ma-realize natin that God's love never fails, Jesus' love never fails. Always. So, maraming salamat sa iyo, Brother Lance, for answering 3 questions and sa ating mga viewers online. And I hope na lahat po tayo ay makapanood ng full message. Just scroll on our Facebook page. You will see that God's Love Never Fails, entitled po ng ating Sunday service or Sunday tribute. And once more, this is Sister Mary. We'll see you next week on another Sunday Highlights. Bye for now!